Senyor Bonifacio! Senyor Teodato, Senyor, mabutit nakarating ka. hindi ko naman palalampasin ang pagkakataon na makita si Dr. Rizal. Ano naman ang interest mo kay Dr. Rizal? Ito nga pala ang kaibigan ko si Andres. Separatista. Sigurado. At paano niyo naman nasabi yun, senyor? Dahil ang mga kaibigan nitong si Teodato ay mga separatista. At hindi ho kayo sangayon dito. Ang ating hiling lamang ay mas makatarungang patakaran sa Pilipinas. Konting panahon pa, posible na ito. Malapit na tayong kilalanin bilang probinsya ng Espanya. Ngunit ba't natin mas nanaisin maging probinsya ng Espanya? Mga senyor, maaari tayo maging nagsasariling bansa. Sa iba nakukuha yung mga naiisip ninyo. Eh kung mawala tayo sa Espanya, sino ang kikilalaning hari ng bansang ito? Ang panahon ng mga hari ay tapos na, senyor. Sa bansang ito, ang bayan ang maghahari. Magkaibigan nga talaga kayo nitong si Teodato, Don Andres. Pareho kayo na naghinip ng gising. Masyado nang uminit ang inyong usapan. Halika na, uminom na tayo. Tama na to, senyor. Si. Matalino si Kuya Andres. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ay marami siyang alam. Sa tuwing nakakatapos nga siya ng isang aklat ay pinagmamalaki niya sa akin na nakatapos na naman daw siya ng isa pang kurso. Sa katunayan nga, mas marami pa raw siyang alam kaysa sa mga nag-aaral sa universidad na karamihan ay natutulog lang at walang naiintindihan sa kanilang mga leksyon. Nahasa ang isip ng Kuya Andres sa mga ideyang mula sa marami niyang aklat. Subalit hindi namin naisip kung hanggang saan siya dadalhin ng mga ideyang pumukaw sa kanya. Balita ko, marami daw dumalo sa salo-salo. Marami din. Mga mayayaman. Nagtayo sila ng isang samahan sa pamumuno ni Dr. Rizal, ang La Liga Filipina. Mga mason. Tiyak yun. At ano naman ang ginagawa ng samahang ito? Ito ang magiging samahan ng lahat ng Pilipinong may hinaing sa La España. Reformista man o separatista. Filipino. Ang mga tawag sa sakop ni Felipe. Akala ko ba, Andres, ang pangarap mo ay palayasin ng mga Kastila? Bakit mo tatawaging Filipino ang iyong sarili? Bakit ka sasama sa mga mason na ang gusto lamang ay reforma? Ano, mas mabait lang na pamamahala ng hari sa Pilipinas? Maraming politika sa La Liga. Oo, totoo. Maraming ang reformista. Pero marami rin nangangarap sa kasarinlan. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Ang alam ko, hindi ka sang-ayon dito sa mga usaping na lumalaban sa Espanya. Bakit ngayon ay pinupunan mo na ako sapagkat nakikihalubilo lang ako sa ibang tao na nangangarap sa reforma? Andres, alam kong mason ka. Mason ka na, Andres? Ang lahat ng nagsusulong ng pagmamalasakit sa bayan ay aking susuportahan. Lagi kong isusulong ang ideya ng kasarinlan. At higit pa doon, isusulong ko ang pag-aarmas laban sa Espanya. Pagka-armas! Yan ang... Sobra na talaga yan. Sa tingin mo ba bibitawan ng Espanya ang kanilang kolonya ng basta-basta? Andres! Narinig niyo na ba ang balita? Ano balita? Pinadakip daw si Dr. Rizal. Kape mga kapatid. Salamat ah. Ano mangyayari, Andres? May kumakausap na kay Dr. Rizal. Sinasabi na sa kanya mga plano natin. Ang nais sa mga Kastila ay ang mabulok si Rizal sa Mindanao. Makalimutan. Upang matakot lumaban sa Espanya ang mga katulad niya. Kung hindi siya tumakas, wala tayong ginawa. Kung hindi tayo magprotesta, matatakot talaga mga tao. Senyor Bonifacio. Don Teodato, kamusta? Ang aking mga kaibigan, si Macario Sakay, po, Aurelio Tolentino.
Magandang gabi sa inyo. Don Deodato Arellano. Ano ang balita? Hindi pumayag si Dr. Rizal na maitakas siya. Hindi siya pumayag. Ang balak niya tahimik na mamuhay sa dapitan. Don Deodato, ano po bang gagawin ng La Liga? Hindi na natin kailangan ng La Liga. Ang tanong, anong gagawin natin? O anong gagawin natin? Tawagin natin ang lahat ng mga kaibigan natin. Lahat. Pati kayo, Don Deodato. Ang pinakamatatalik niyong kaibigan. Ang pinagkakatiwalaan ninyo. Sige, senyor.